her faith-filled action brought healing sa kanyang buhay. Hindi po ba? Kinakailangan meron po tayong paghakbang ng may pananampalataya para doon sa katugunan ng gagawin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen? Our faith must move us to act. Hindi po dapat tayo nag-aantay lang na Lord, ibaba mo na, gawin mo na, ibigay mo na sa akin na without doing anything. Kasi this is the good thing about the Lord, no? When He answered our prayers, when He do miracles upon our lives, when kapag binuhos niya yan, hindi lang yan mapoprovide yung pangailangan natin, but also, it will change us into a better person. It will change our character. It will make us na nagiging mas kamukha po tayo ng ating Panginoon. And that is the goal of our life, di ba? To be more like Christ. Amen? So, mga kapatid, parehas po na mga blind men na ito, our faith must also move us to action. Amen. Pangalawang katotohanan, dito po sa faith requires action, faith perseveres in the face of obstacle. Ating po mga pananampalataya, persevere lalo na sa mga pagkakataon na maraming mga hadlang po sa ating pong mga buhay, sa ating pananampalataya. Thank you po. So, ang true faith doesn't give up. Sabi mo nga, true faith doesn't give up. Ano man yung mangyari sa buhay natin? Ano man yung mga pagsubok na matitindi? Sakit man yan o karamdaman? Pangangailangan man yan? Or relationship matter man yan? Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay pananampalatayang hindi sumusuko. Hindi nakadepende sa mga bagay na nakikita natin, kundi nakadepende sa kung sino ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Even when Jesus initially didn't respond, the blind man persisted. Yung mga bulag na yun, hindi sila pinansin ng Panginoon dun sa unang cry out nila sa Lord. Pero minto ba sila? Hindi. All the more, they followed Jesus dun sa loob ng bahay na yun. Hindi ba? Nakita natin na how they were so persistent. Hindi sila tumigil, hindi sila huminto, dahil nalalaman nila that only Jesus can heal them, that only Jesus can help them, and that only Jesus can accept and love them. Amen po ba? So that's why hindi tayo hihinto, dahil alam natin kung ano yung kayang gawin at nais gawin ng Diyos sa buhay natin, lalo na kung makikita niya ang ating mga pananampalataya. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Their determination revealed their deep trust in His ability to heal. At nawa mga kapatid, no, marami man po dumating sa buhay natin ng mga pagsubok. Nawa itong mga pagsubok na ito mas lalong maglapit po sa atin, sa ating relasyon sa Panginoon. Amen po? Nawa yan po yung maging desire natin, no? Na yung mga bagay na nakikita natin na tila bagay posibleng bagay na maayos natin ay maging kadahilanan upang mas lalo po tayong kumapit at magtiwala sa Panginoon at mas lalong magpatatag po ng ating mga pananampalataya upang patuloy natin siyang maranasan at mas makilala kung gaano po siya katotoo sa ating pong mga buhay. Our faith must be paired with perseverance even when answers don't come immediately. Kapag ito po'y napapractice natin, mga magulang, mga kapatid, na ating pananampalataya, mas lalo po natin pinag-iinam, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Diba? Ito po ay magbibigay sa atin ng maraming mga opportunity para mas makita po ang Diyos, ang galaw ng Diyos sa ating mga buhay. So, alalahanin natin or practice natin that our faith must be paired with persistence even kahit na yung mga answer ng Panginoon will not come immediately. Kahit sinabi ng Panginoon, anak, hindi muna ngayon. Nak, kailangan ko pang mag-stay dyan ng mga ilang pang mga araw, mga buwan, mga taon, hindi po ba? So,
we must trust God and persist in our faith. Praise God. So, pangatlong punto, overcome our doubt. Ang ating po mga pananampalataya must overcome the doubt na meron po sa ating mga puso. Our faith fights against fear and uncertainty. Naniniwala po ba tayo doon? Na ang ating pong mga pananampalataya ay mas may kakayahan po na ma-overcome anuman po yung mga takot natin, anuman yung mga bagay na hindi po tayo sigurado. Sabi po ng Matthew chapter 21 verse 21, if you have faith and do not doubt, kung ikay may pananampalataya at hindi nagdududa, you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. Ganun po yung nagagawa ng ating pong pananampalataya. Walang malaking takot, walang malaking kasiguraduhan o hindi sigurado na hindi po kayang malampasan o mapagtagumpayan kung tayo po'y merong malalim at malaking pananampalataya. The example of the blind man, they overcome any doubts about whether Jesus would heal them. Pwedeng isipin ng mga bulag na yon na, totoo ba? Na kaya ba talaga akong pagalingin ang ating Panginoong Hesukristo? Pero mga kapatid, hindi po nila in-entertain yung ganong mga pagdududa. Mas naging malaki yung kanilang pananampalataya, naniwala sila kay Jesus kaysa sa kanilang mga pagdududa. Ano po yung pagdududa na meron tayo sa mga bagay na hinihiling po natin sa Panginoon? Tandaan natin mga kapatid, ang pagdudahan natin is yung mga duda natin. Pagdudahan mo yung duda mo. Doubt's your doubt. Okay? Instead, itong mga blind men na ito, they believe in Jesus' compassion and power even when circumstances seems impossible. Nakita po natin na mas pinili nila ang paniwalaan, mas pinili nila na mag-stay sa katotohanan kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. So kung tayo po'y dumadaan din sa ating mga buhay na dumarating tayo sa pagdududa, yun po yung time na dapat natin pagdudahan ang ating mga pagdududa. At mas piliin po natin na maniwala at magtiwala sa ating pong Panginoong Hesukristo na siyang puno ng kahabagan, puno ng kapangyarihan, puno ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Not in our circumstances. Ang tunay pong pananampalataya na naka-anchor po sa ating Panginoon, it relies on God's promises, hindi po sa mga circumstances or mga problema na meron po tayo sa ating buhay. Doubt often arises from focusing on circumstances instead of God's Word. Tama po ba? Tama po ba yung statement na yon? Na ang pagdududa, mas lalo po siyang lumalaki, mas lalo po siyang nangyayari kapag tayo po nakapokus din sa mga problema. Tama po ba? Naalala niyo yung story ni Pedro nung siya ay lumakad sa water? Diba sabi niya, Lord, if it is you, papuntahin mo ako dyan. Diba yung pananampalataya ni Pedro will make him walk on water. Pero dahil napatingin siya sa malalaking mga alon sa kanyang paligid, what happened to Peter? Unti-unti po siyang lumubog dahil yung kanyang paningin ay nakapokus na sa mga bagay sa paligid. Ganun din po tayo. Kung lagi po natin iisipin yung mga problema na meron po tayo, hindi ko sinasabing huwag niyo yung isipin pero huwag po tayo mag-focus sa mga bagay na iyon. Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, sabi ng kanyang pangako, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Meaning to say, lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay na ito, si Lord ang bahala. Amen? Amen? Si Lord ang bahala. At pag sinabi niya siya ang bahala, mga kapatid, wala ka nang dapat ipag-alala. You must focus to grow your faith even more. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Doubt often arises from focusing on circumstances instead of God's Word. Ano ba yung mga challenges, circumstances na meron tayo? It could be financial challenge. Marami kang mga bayarin.
marami kang mga bills, tapos ang laman ng wallet mo ay ilang piraso na lamang. Wala nang laman yung bank account mo. Diba? So there's a temptation that you think, Lord, totoo ba na nagpo-provide ka? Bakit yung wallet ko wala nang laman? Bakit yung bangko ko wala man lang laman na pera? Hindi po ba? Instead of believing God that He is the God who will provide our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Tama? Ano yung problema natin when it comes to our health? Diba, madali tayong attempt na kapag nakarinig tayo ng negative na balita na meron kang ganitong sakit. Diba, kapag meron kang nararamdaman na parang, sakit ng balakang ko, bakit yung kidney ko, diba? Yun natin yung iniisip mo. Diba? Lord, bakit ganun? Nagpipilig ko naman ako sa'yo, pero bakit hinahayaan mo itong sakit at karamdaman na to? The temptation is, yung duda natin, Lord, totoo ba na nagpapagaling ka? Totoo ba na mabuti ka? Bakit inaalaw mo to sa akin? Instead of believing God that by His stripes we are healed, that He promised that He will be our Jehovah Rapha, the God who can heal us. Amen. Amen. Praise God. And sometimes sa ating mga paghahanap ng trabaho or sa career opportunity na dinadalangin natin sa Panginoon, hindi ba, Lord, bigyan mo ako ng magandang mga opportunity sa buhay ko para kumita ako ng 100,000 per month. Wow! Woo! Diba? 100,000. Diba? Marami tayong mga dinidesire. Gusto natin ito. And when we fail ng isang beses sa interview, Lord, bakit ganon? Ginawa ko naman yung lahat. I think qualified naman po ako. Pero bakit? Bakit hindi ako natanggap? Diba napanghihinaan na tayo sa isang try na mag-fail tayo? Tama? Pero instead na dapat isipin natin na si Lord yung nag-workout sa lahat ng bagay. He is the one who work all things together and in Him nothing is impossible. Amen? At meron po siyang proper timetable sa ating po mga buhay. Diba? So, every time that we are being encountered by circumstances, ang malamang at madalas po natin nagagawa is pagdudahan po ang katotohanan ng pangako ng Panginoon. Pero dapat pala sa umagang ito, nire-remind tayo ng salita ng Panginoon na mas mag-focus tayo sa Kanyang salita. What do I mean? Kapag ikay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, that is the time that you must declare the Word of God in your life. Amen? Mas lalo mong ideklara ang katotohanan ng pangako ng Panginoon dahil yung mga pangako na yan will never ever fail. Hindi yan nakadepende sa mga bagay sa paligid natin o sa mga gawa natin dahil ang Diyos natin ay tapat at totoo sa Kanyang mga salita at pangako. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Faith chooses to trust God in God's promises regardless of how things appear. Kahit na parang imposible na yan, kung ikaw at ako ay nananampalataya sa katotohanan ng salita ng Panginoon, walang imposible. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. There's a story of a man. Ang pangalan niya ay Samuel. Siya isa pong farmer or magsasaka. Dumating po sa pagkakataon na maraming taon, yung kanyang mga inaani ay napakarami. Pero merong isang taon na kung saan nagkaroon ng tagtuyot dun sa lugar nila. Tagtuyot, as in lahat ng mga tao na nagtatanim, lahat sila na panghinaan ng loob dahil walang ulan na nagpapakita. Pero itong si Samuel, dahil siya meron pananampalataya sa Panginoon, nagtatanim pa rin siya. Hindi siya nawawalan ng pag-asa at higling upon the Word of God. Kahit na puno na ng mga tagtuyot yung paligid niya, nakita niya na wala ng mga kulay green, puro kulay brown na. Diba? So, pero nagtatanim pa rin siya. At tinanong siya ng mga kasamahan niya, bakit nagtatanim ka pa din? Lumipat na tayo, pumunta na muna tayo dun sa bayan. Pero sabi niya, hindi, magpapatuloy ako kasi naniniwala ako sa salita ng Panginoon. And nag-declare siya ng mga salita ng Panginoon every morning. Siya pumupunta sa kanyang kadanim at dinideklara niya yung mga salita ng Panginoon. Every morning po yun. At yung mga tao sa paligid niya, ang tingin na sa kanya ay nawawala na sa sarili. Di ba? Grabe naman itong tao na to. Tignan mo, napaka-imposible na magkaroon pa doon ng paglago
kanyang mga tinatanim. Pero si Samuel, he didn't focus on the drought, but he focused on the Word of God. Tinataniman niya ng mga salita ng Diyos, ng kanyang pananampalataya, at nakita niya, dumating yung isang araw na nagkaroon ng ulan. At nung umulan, nakita ng mga tao kung paano sumibol yung mga tinanim ni Samuel doon sa kanyang taniman, doon sa kanyang vineyard, or doon sa pinagtataniman, sa kanyang sa pinagtataniman niya. Hindi po ba? So sinabi niya, sabi ng mga tao sa paligid niya, ano yung sikreto mo? Paano mo ito nagagawa? Sabi niya, I didn't focus on the drought. Hindi siya nag-focus dun sa tagtuyot, kundi nag-focus siya sa katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Because he believed the Word of God is true. So ano man yung mga nakita niyang circumstances, diba, he can say na patuloy siyang naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. At sa pamamagitan nun, siya po'y napagpala, lumago yung kanyang mga pananim, at he is able to share the blessings doon sa kanyang mga kasama sa community. Diba? So ano pa yung matututunan natin dito? No matter how impossible the circumstances, God's Word will never fail. Hindi po mabibigo ang salita ng Panginoon. When we choose to trust His promises instead of what we see, we positioning ourselves to witness His miraculous provision. Kung pipiliin po natin, mga kapatid, na magtiwala sa mga salita ng Panginoon, higit sa mga bagay na nakikita ng ating pong mga mata, inahanda natin ang ating mga sarili sa malalaking bagay at himalang gagawin ni Lord sa ating mga buhay na nagtitiwala